Bago ko simulan ang kwento, hihingi muna ako ng suporta sa mga bago kong tagapakinig. Paki-subscribe po sa channel ko. Paki-like na rin at paki-share. Kung may katanungan kayo tungkol sa kwentong ito, ay mag-comment lang kayo. Yun lang. Maraming salamat. Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalisay ng channel na ito. Ako po si Romy at narito ako upang ipahayag ang aking karanasan na naganap sa Valencia, Bukidnon noong 1975. Nang mga panahong ito ay nasa 28 anyos pa ako at nakatira sa isang liblib na nayon na kabilang sa lugar ng Valencia. Dalawa lamang ang aking kapitbahay, ngunit halos 500 metro ang aming agwat. Nang mga panahon ding ito ay gasera pa ang ginagamit kong ilaw dahil hindi pa nakakabitan ng kuryente ang aming baryo. Mahigit 2 taon na akong nag-iisa sa tahanan dahil mula nung pumanaw ang aking ina ay umalis na rin ang aking amang negosyante. Dahil siya ay nakapag-asawa ng katulad niyang negosyante. At doon sila nakatira sa kanilang bagong tahanan na nasa kabilang barangay. Pero hindi naman ako nagtampo nang iniwan niya ako. Dahil bago siya lumipat sa ibang bahay, ibinigay na niya sa akin ang kanyang negosyong poultry na nasa likod ng aming bahay. Kaya't isa na lamang ang natira sa kanyang negosyo. Ito ay ang piggery na itinayo niya sa kabilang nayon. Nang mga panahon ding ito, hindi na ako naganap ng mga mamimili dahil marami ng parokyano ang aking ama at sila na ang pumupunta sa bahay ko para bumili. Tuwing katapusan ng buwan, binibisita ko siya sa kanyang tahanan. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya na matagal na akong nagsusugal at nag-aalaga ng mga manok na panabong dahil tiyak na magagalit siya sa akin. Pinagbabawalan kasi niya akong pumasok sa mga ganyang bisyo dahil wala raw magandang may dudulot sa akin ang pagsusugal. Pero hindi naman niya ako sinasabihan na huminto sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sa aking 4 na manok na panabong, 2 na lang ang natira dahil namatay ang 2 sa laban at ang manok na tumalo sa kanila ay pag-aari ng binatang sabungero na si Nestor na dati ay taga-Capiz at 5 taon nang naninirahan sa lugar kung saan laging may nagaganap na sabong. Noon pa man, marami na kong narinig na chismis tungkol kay Nestor na siya daw ay isang mandaraya, kaya minsan lamang siyang natatalo sa sabong. Dahil bago niya ilaban ang kanyang manok, dinadasalan muna niya gamit ang ibang wika na tanging siya lamang ang nakakaintindi at nakakaalam ng kahulugan. Mayroon pang nagsabi sa akin na sa 5 taon ng paninirahan ni Nestor sa lugar ay 2 beses pa lang itong natalo sa sabong. Ngunit ang nakakagulat, namatay raw ang 2 lalaking nakatalo sa kanya at hindi simpleng pagkamatay ang nangyari sapagkat parehong brutal silang pinaslang. At ang masakit pa, ang ulo na lang nila ang natagpuan sa gubat. Ngunit ang kanilang katawan ay hindi na nakita. Isang araw, habang ako'y abala sa pagpapakain ng mga manok, may lumapit na matandang lalaki sa akin at nagtanong kung maaari ba siyang makahingi ng kaunting pagkain kasi wala pa raw siyang kain simula kahapon. Nakakaawa ang matanda sa kanyang kalagayan dahil bukod sa uhugod-ugod na ang kanyang katawan, may hawak na din siyang tungkod na sa tingin ko ay hindi siya makakatayo o makakalakad
kung wala ito. Dahil madali lang akong makakaramdam ng awa sa mga taong katulad niya, ay pinapasok ko siya sa bahay. Matapos kong bigyan siya ng pagkain, ay nagbalik ako sa labas at ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Maya-maya, habang ako'y pabalik sa bahay, may malakas na hangin ang sumalubong sa akin na nagdulot ng pagtigil sa aking paglalakad. Alam kong ito'y hindi karaniwan sapagkat nang tumama sa aking balat, parang kasing lamig ng yelo. At ang nakakagulat pa ay may kasamang mahinang bulong at sipol na nagdudulot ng takot at pangamba sa akin. Ilang minuto akong nanatiling nakatayo dahil nararamdaman ko na parang may malamig na kamay na humahawak sa aking mga paa. At para din akong nabingi ng mga oras na yun dahil halos wala na akong marinig sa paligid. Pipikit na sana ko upang manalangin sa may kapal. Ngunit may tumapik sa aking kanang balikat na siyang nagpasigla sa aking mga paa na ilang minutong naninigas. Ngunit hindi ko pa natatanaw ang aking likuran. Alam ko na kung sino ang tumapik sa akin dahil nagsalita siya na siya'y magpapaalam na dahil malayo pa ang kanyang lalakarin at ayaw niyang madatnan ng dilim sa daan. Nang tumingin ako, nakita ko ang matanda na naglalakad na palayo. Pagbalik ko sa bahay, agad kong hinugasan sa kusina ang kanyang pinagkainan dahil dinapuan na ito ng mga langaw. Kinagabihan, bumangon ako mula sa aking higaan dahil hindi ako makatulog dahil paulit-ulit na bumabalik sa aking isip ang mga kaganapang hindi maipaliwanag na naranasan ko kanina sa labas. Kaya't nakinig na lamang ako ng drama sa aking radyo na debaterya upang ako'y maaliw. Sa paglalim ng gabi, unti-unti ring humuhupa ang mga hindi ka nais-nais na bumabagabag sa aking isip hanggang sa napalitan ito ng kapayapaan at sa awa ng Diyos nakatulog ako nang hindi nagkaroon ng masamang panaginip. Kinaumagahan, pagbangon ko, nakarinig ako ng matinding pagaspas sa labas ng aking bakuran. At hindi nagtagal ay tumilaok ito na siyang nagpasigla at nagpabalikwas sa akin. Dali-dali kong tinungo ang pinto sa sala dahil akala ko ay nakatakas ang isa sa aking dalawang manok. Ngunit pagbukas ko ng pinto, hindi ko pala pagmamay-ari ang manok na nasa labas. Malaki ang duda ko na ito'y galing pa sa sabungan dahil may tari pang nakakabit sa kanyang kaliwang paa at may dugo rin sa kanyang tagiliran na para bang nasugatan nito sa laban. Madali ko lang kasi napapansin dahil sa kanyang napakaputing balahibo na kumikislap ng kaunti kapag nailawan ng araw. Maya-maya, nang hindi na ito umalis sa aking bakuran, nagpasya akong hulihin ito upang gamutin ang sugat nito. Pero hindi ko naman balak na angkinin ito dahil wala naman sa aming lahi ang mangangkin ng mga bagay na hindi sa amin. Kapag may malaman ako na may naghanap nito, ay ibabalik ko ito sa nagmamay-ari na walang pagdadalawang isip. Nang sumunod na araw, labis ang aking pagkamanga at nasabi ko sa aking sarili, parang hindi yata ito karaniwang manok. Dahil nang suriin ko ang kanyang tagiliran, wala na akong makitang sugat. At napakahusay din niyang lumaban. Tinalo niya ang dalawa kong manok at ang isa ay napilayan pa.
Subalit kahit iba na ang pakiramdam ko sa manok na ito, inalagaan ko pa rin ito tulad ng pag-aalaga ko sa aking dalawang manok. Lumipas ang 1 linggo at dahil wala pa akong nabalitaan na may naghahanap nito, nagpasya na akong ilaban nito sa sabungan. Nung nandoon na ako, nagulat ang ilan at may mga nagtatanong pa kung sino ang nagbigay sa akin nito. Hindi ko sinabi na ito ay naligaw lamang sa bahay ko dahil maaaring hindi sila maniwala at baka magduda pa sila na ito ay aking ninakaw. Kaya't sinabi ko na lang na ito ay ibinigay ng aking matandang kaibigan. Nang magsimula na ang sabungan, lahat ng mga manok sa lugar ay brutal na pinatay ng aking manok. Bago ako umuwi, nilapitan ko si Nestor at sinabi ko sa kanya na sa susunod na pagbalik ko ay sisiguraduhin kong ang kanyang manok na naman ang mawawalan ng hininga. Sa totoo lang, may kaunting galit ako sa kanya. Dahil nung natalo ang aking dalawang manok, tinawanan niya ako at kinakantsawan. 1 linggo ang lumipas. Nang bumalik ako sa sabungan, nakita ko si Nestor na nakatingin sa akin ng masama. Natila labis ang kanyang pagkainis sa mga sinabi ko sa kanya nung nakaraang linggo. Maya-maya, na magsimula na ang laban ng aming manok sa malawak at pantay na lupa, ay maraming tao ang sumisigaw. Dahil matindi ang sagupaan ng dalawa. Pareho silang magagaling at matatag. Ilang saglit lang ay nagkaroon na ng mga sugat ang kanilang katawan hanggang sa napuruhan ang manok ni Nestor. Kaya siya na naman ang aking tinawanan. Nung akmang kukunin ko na ang kanyang alagang manok, bigla siyang lumapit at nakiusap na wag ko na lang daw kunin. Ngunit hindi ko siya pinansin at binaliwala ko ang kanyang sinabi. Dahil hindi ako papayag kung hindi ko makuha ang kanyang alaga. Lalo na't yun ang pumatay at pumalo sa 2 kong manok. Nang nakuha ko na, agad akong tumalikod at nagmamadaling umalis. Ngunit dahil sa pagmamadali, ay natisod ako na nagdulot ng aking pagkatumba. Paghanay ng mukha ko sa 2 kong paa, ay doon kong insidenteng nakita ang kanyang totoong anyo. Hindi ko akalain na aswang pala si Nestor. Nang makita niya ako, agad siyang umalis sa sabungan. Ngunit huli na ang lahat. Natuklasan ko na ang kanyang tunay na pagkatao. Ang aking paglalarawan sa nilalang na yon, butot balat na ang kanyang pangangatawan. Taliwas sa aking nakita kanina nang siya ay nakiusap sa akin. Mayroon din siyang malalaking pakpak at ang kanyang muka ay tila hindi nalalayo sa isang paniki. Kaya agad kong itinapon sa damuhan ang kanyang alagang manok dahil baka nagdadala ito ng lason na maaaring makasama sa akin o magdulot ng kamatayan. At sa mga oras na yon, hindi ko na naisip na ipaalam sa mga tao roon na isang aswang si Nestor. Dahil baka hindi nila ko paniwalaan at ako pa ang maging masama. Kaya't nagpasya akong umalis na lamang at puntahan ang aking kaibigan na isa ring sabungero na may kaalaman kung paano patayin ang aswang. Dahil alam kong may masama ng balak sa akin si Nestor, sapagkat nalaman ko na ang kanyang totoong pagkatao na hindi sinasadya.
Habang ako'y naglalakad patungo sa kabilang baryo, bigla akong natigil nang may bumulong sa aking tinga na hindi ko na raw kailangan pang humingi ng tulong sa iba dahil nasa bulsa ko na ang makakapatay sa nilalang. Dagdag pa niya na kapag sakaling magpakita sa akin ang aswang, ay hawakan ko lang daw ito at huwag bibitawan. Alam ko kung anong bagay ang tinutukoy niya. Walang iba kundi ang tari na nasa bulsa ko. At sa mga oras na yon, hindi na ako nakaramdam ng takot dahil pamilyar sa akin ang tinig na yon. Sigurado akong siya ang matandang humingi sa akin ng pagkain. Hindi ko akalain na hindi pala siya karaniwang tao. Pero may malaki akong hinala na isa siyang mabuting engkanto. At siya rin ang may-ari ng manok na nasa kamay ko. Kinagabihan, habang ako'y nakaupo sa aking sala, bigla akong tumayo nang may tumawag sa aking pangalan mula sa labas. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang kaibigan kong si Ray, na kilalang sabungero din sa kalapit na baryo. Agad ko naman siyang pinapapasok dahil alam kong makikipag-inuman siya. May dala kasi siyang alak na kadalasang nagiging libangan namin tuwing kami ay nananalo sa sabungan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang taong pinapapasok ko ay isa palang impostor dahil bigla na lang niyang inilak ang pinto at siya'y nagiging malaking aso. Alam kong sinistor ito, kaya inilabas ko ang tari mula sa aking bulsa dahil naalala ko ang sinabi ng matanda na ito lamang ang dapat kong gamitin bilang sandata kung sakaling kaharap ko na ang aswang. Sa kanyang pag-atake sa akin, labis akong nagtaka dahil hindi man lang bumaon sa aking balat ang kanyang mga ngipin at kuko. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na siya'y saksakin. Agad naman siyang tumalon sa bintana at tumakbo palayo nang masaksak ko ng tari ang kanyang tagiliran. Hindi ko na naisip na siya'y habulin pa dahil kitang-kita ko ang kanyang katawan na dahan-dahang nagbabaga. At di nagtagal ay nagliyab na ito. Kinaumagahan, nang pumunta ako sa lugar kung saan siya namatay kagabi, nasabi ko sa aking sarili na talagang matindi ang kanyang pagkakasunog dahil abo na lang ang aking nakita. At nang pumunta ako sa likod ng bahay, ay wala na roon ang aking alaga na pumatay sa manok ni Nestor. Pati yung tari na ginamit ko ay hindi ko na rin nakita sa bahay. Pero hindi na ako nagtaka dahil alam kong kinuha na yon ng matanda. Ilang araw ang lumipas. Nagtaka ang ilang mga sabungero sa Karatig Baryo dahil hindi na nila nakita si Nestor. Pero hindi nagtagal ay nalaman din nila ang tunay na pagkatao nito dahil pinasok nila ang bahay at tumambad sa kanila ang iba't ibang uri ng langis na tanging mga aswang lamang ang gumagamit. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa mga nakikinig. At maraming salamat din kay Sir Dan, ang tagapagsalisay ng channel na ito.